Hello YouTube! Again, gusto mo na magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Guys, 1,000 subscribers na tayo and counting. Nagpapasalamat ako. Pinaka malaking pasalamat ko is sa mga Mayward kasi mostly Mayward fans tsaka Katniel fans yung mga nag-subscribe sa akin. So, thank you po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi po kayo nagsasawang panoorin ang mga videos na ina-upload ko about Mayward. So, maraming salamat po doon. This video is about dreams versus reality. Ano ba yung dreams? Dreams, ito yung mga pangarap mo sa buhay na simula nung bata ka pa, nangangarap na gusto kong maging doktor, gusto kong maging teacher, gusto kong maging nurse, gusto kong matulungan yung pamilya ko. Yun yung mga pangarap natin na gusto nating maabot. Yung reality naman, yung realidad ng buhay. Kung ano nangyayaring sa buhay mo araw-araw, sabi nila, yung reality or realidad is kabaliktaran ng dreams mo. Or minsan, mas nangyayari yung reality kaysa sa dreams mo. Parang ganito lang yan eh. So sa atin din kasi yon kung paano natin matutupad yung mga dreams natin. Halimbawa na lang, gusto nating maging guro, gusto nating maging nurse, gusto nating maging doktor, gusto nating maging artista, gusto nating sumikat, gusto nating maging famous, at lahat-lahat na, etc. Para natin maabot yon, hindi lang tayo mauupo dyan, manonood ng TV, wala tayong gagawin. Ihintay na lang natin na dumating yung mga opportunity, which is, hindi natin alam kung kailan dadating yun. So, para matupad natin yung dreams, kailangan sa realidad o reality, dapat gawin natin yun. Paano natin gagawin yun? Para matupad natin yung dreams natin, kailangan nating mag-aral, kailangan nating magsunog ng kilay, kailangan nating i-push lahat at gawin natin lahat para sa sarili natin, para maabot natin yung dreams, para itong reality at saka yung dreams maging isa na lang. Diba ang ganda nun? Sa buhay natin, hindi natin agad matutupad yung mga dreams natin kung hindi natin pinaghirapan ito. Isang example na lang, si Maymay Entrata. Yung mga pangarap niya lang noon, kung saan siya nag-audition pero hindi siya nakuha. Pero patuloy pa rin siya nangarap at naniniwala siya na balang araw, mangyayari din lahat ng pangarap niya. Kaya yung dreams niya na magkaroon ng bahay, sa reality, yung realidad ng buhay niya ngayon, sa nangyayari sa kanya ngayon, unti-unti nang tutupad. Andiyan na yung bahay niya, nanalo na siya ng 1 million ba, 2 million sa Big Brother. So, yun. Isa lang yun sa mga example ng reality and dreams mo sa buhay. Hindi, guys, walang masamang mangarap. Yun. Walang masamang mangarap. Mangarap lang tayo ng mangarap. Tayong tumigil, mangarap. Kasi pag may pangarap tayo, marami pa tayong patutunguhan. Of course, bago natin marating yung dreams natin, unti-unti na may mga obstacle tayong haharapin. Kasi kung hindi natin hinarap yung mga obstacle na yun, hindi tayo magiging strong, hindi tayo magiging malakas. So, kailangan harapin natin lahat ng nangyayari sa atin. Huwag tayong matakot. As long as wala tayong inaapakan na tao, as long as masaya tayo sa ginagawa natin, wala tayong ginagawang masama, alam naman natin yung tama at mali, huwag tayong matatakot mangarap. At saka, yung pangarap is, lagi nating iisipin yun. Kailangan lagi tayong may goals. Kailangan, araw-araw, nag-iisip tayo ng mga bagay na ano ba dapat gawin, ano bang magandang gawin, maganda bang magnegosyo, pagkatapos kung mag-aral, kung saan tayo magaling, or kung saan natin, kung saan tingin nyo, kung saan kayo expert. Saan ba kayo expert? Expert ba kayo sa pagbibusiness, sa sales talk? Expert ba kayo sa pag-makeup? Pwede kayo maging makeup artist. Tulad ng mga makeup artist ng Miss Universe, diba? Kung saan tayo magaling, mahalin lang natin yun. I-embrace lang natin yun. Kung mahilig kayo mag-basketball, pwede kayo maging sikat na basketballista, diba? Basketball player. Or yung mga athletes pa, kung saan division pa, diba? So, yun. Kung ano yung sa tingin nyo, gusto yung gawin, at kung
kung ano yung mahal nyo na gawin, yun lang yung gawin natin, di ba? Wala namang masama dun eh. Ang mahalaga dun, proud tayo sa ginagawa natin at nagpapakatotoo tayo. Connected ba sa dreams? Pwede na rin, di ba? Ewan, basta, yun. And yung reality naman, pilitin natin na yung dreams natin, ito ang reality, magkatagpo. Pero bago sila magkatagpo, marami pang obstacles na talaga nadadaanan yan eh. So, kailangan malampasan natin yun. Hanggang maabot natin yung dreams na dun. At sinisigurado ko sa inyo, pag naabot nyo na yung mga dreams nyo, para na kayo nanalo sa loto. I mean, more than sa loto pa eh. Kasi hindi lang para sa inyo. Alam ko naman na tayong lahat, lalo na yung mga nasa abroad, itong ginagawa natin to, hindi lang naman to para sa atin eh. Para dito sa pamilya natin. Pangarap natin to sa kanila. Sa mga anak nyo, sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo. Lalo tayong mga Pilipino, talagang mahal na mahal natin yung pamilya natin. So sana, gawin natin yun, di ba? Hindi mangyayari yung dreams mo kapag wala kang ginawa. Kailangan, may gawin ka rin sa buhay mo. Kailangan mong mag-aral, tapusin yung pag-aaral mo, mag-board exam para maging guru ka, doktor, nurse, engineer, lahat-lahat na. Kailangan mong gawin yun eh. Kasi pag nakontento ka na lang sa kung anong meron ka, paano mo matutupad yung mga pangarap mo, yung mga dreams mo? 'Di ba? Kaya number 1 talaga, sarili mo eh. Kailangan i-push mo yung sarili mo. So, ito lang, advice ko lang to sa lahat ng mga viewers ko, lalo na sa mga kabataan. Sana gawing inspirasyon nyo yung nangyari kay Maymay. Sorry ha, pero puro Maymay talaga yung videos ko kasi talagang na-inspired niya ako at sobrang masaya ako sa nangyayari sa buhay niya. And gusto ko rin na makapag-inspired ako ng tao. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Habang may time pa kayo, mag-aral kayo. Habang pinag-aaral kayo, magtapos kayo ng pag-aaral. Kasi in the end, para sa inyo din to eh. Para yung dreams nyo, matupad nyo. At yung feeling na matupad yung dreams na yon, talagang hindi nyo may explain. Para kayong nanalo sa loto na ewan, basta mahalaga talaga na gumawa din tayo ng paraan para sa mga bagay na gusto natin. Hindi lang naintayin natin yung tadhana or pagkakataon. Kasi ibibigay naman sa atin ng Diyos yan eh, kung talagang para sa atin. At syempre, kailangan mag-work hard din tayo. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So sana, matutunan natin na gawin lahat. Maging magsikap tayo, maging masipag tayo, huwag tayong tumigil. Katulad ko, before talaga, pangarap ko lang na magkaroon ng maraming views at saka marami akong ma-inspired na tao. Tulad ng mga naka-inspired din sa akin na tao. So ngayon, at naka-reach na ako ng 1,000 plus na subscribers. So maraming salamat sa inyong lahat. Yung 100, yung 200, 500 subscribers, napakarami na nun. Yung 1,000 plus pa, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. So sana patuloy kayong sumuporta sa akin. And huwag kayong mag-alala, marami pa akong videos na i-upload dahil sa mga nangyayari ngayon. Sobrang tumataba yung puso ko, sobrang nagpapasalamat ako dahil may mga taong naniniwala sa akin. May mga bashers man ako o kung ano man, wala akong magagawa kasi ito ako eh. Hindi ako perfecto, pero totoo po ako sa inyong lahat. So maraming salamat and sana huwag kayong makalimot sa taas talaga. Siya talaga una. Huwag kayong mawawala ng faith sa kanya. So, yun. Maraming salamat uli and wala na akong masabi. Till next time, guys. Sana lagi yung supportahan yung mga videos ko and thank you. And sana, kung makabot man to kay Maymay, please sana ma-meet kita kahit man lang, you know, someday, pag umuwi ako dyan sa Pilipinas. And Edward, sana ma-meet ko kayo kasi talagang gustong-gusto ko kayong dalawa. So, yung support ko na sa inyo. So, thank you and peace out. Have a nice day, guys. Bye-bye.